Hello, good day mga kadiskarte. Once again, welcome to Noah's Farming and Technique. And sa araw na to ay samahan nyo ako prepare tayo ng lupa na pagtataniman natin ng pipino. So, kung maalala natin na nakapagtanim tayo ng pipino nung nakaraan at ito ay nalanta na at nakaharvest tayo ng marami. So, na-inspire ako na magtanim tayo ulit. So kailangan natin prepare. So kailangan bungkalin natin ulit yung lupa at lilinisan natin yung area para sa ating pipinuhan. So wag na nating papatagalin pa. So samahan nyo ako. Let's go! So ito tayo at nag-upisa na tayong magbungkal ng lupa. So dito pala yung dating pinagtaniman natin nung nakaraan at makikita nating nalanta na yung unang tinanim natin, kaya isipan nating magtanim ulit kasi yung pipino o yung cucumber ay maikli lang yung lifespan nila. So usually mula sa pagtanim ay abot ito pinaka matagal na yung 70 days. So yung cucumber ay mag-uumpisang mamulaklak at bubunga mga nasa 45 days to 50 days. At kung alagaan ito ng mabuti ay pwede itong aabot sa 60 to 70 days. Pero after nun ay mag-umpisa na itong malanta. So nung nakaraan ay marami tayong na-harvest at kaya excited tayong magtanim ulit. So kaya kinukondisyon natin yung lupa bago natin taniman at siguro ay maglalagay din tayo ng fertilizer after nito. Pero tatanggalan muna natin to ng mga bato at mga ugat para hindi tayo mahirapan sa bubungkal at sa fertilize ng ating mga pananim. At isang advantage din nito ay para gumanda yung paglago ng ating mga pananim, kasi yung buhaghag na lupa, yun yung gusto ng mga pananim para yung kanyang mga ugat ay madaling makasipsip ng nutrients sa lupa. So share ko lang, nung nakaraang tanim natin ay medyo naging maganda yung ani natin at satisfied po tayo sa naging bunga ng ating mga pananim, kaya naging excited po tayong magtanim ulit ngayon at hopefully ay ganun pa rin yung magiging result ng ating pananim ngayon. At mayroon tayong naririnig na mga balitang mayroon daw darating na tag-init. So hopefully ay di pa abot yung tag-init na naririnig natin sa balita, ay magkakabunga na ito at maging malago na ito. Alam natin na yung sunlight ay napaka-essential sa magandang paglago ng mga halaman, pero yung sobrang init ay nakakasama po sa ating mga halaman. So mabilis matuyo yung mga lupa, tsaka posibleng masunog yung mga dahon niya pag sobrang init. So hopefully ay before pa dumating ang tag-init, o kung darating man yung sobrang init, ay makasurvive lang yung ating mga pananim. So siguro ay dalas-dalasan lang natin yung pagdidilig morning at saka hapon. Nang sa ganun ay ma-maintain natin yung moisture ng lupa na kinakailangan ng ating mga pananim. So dito sa bandang dito ay medyo marami tayong mga nakuhang mga bato. So medyo matigas bungkalin kasi marami pa palang mga bato sa ilalim na hindi natin nakuha nung nakaraan. So
Ngayon ay subukan nating tanggalin talaga yung mga matitigas na mga nasa lupa para mas madaling penetrate yung mga ugat niya. At ito na yung mga batong mga natanggal natin sa ating pagbubungkal. At di ko inakalang ganito pa para karami yung mga makukuha natin. Bali, pangalawang beses pa naman kasi nating mataniman yung ating pipinuhan. At ito na yung ating mga binungkal na lupa. So partially done na po yung ating pagbubungkal. So dito tapos na. Tsaka dito sa kabila naman ay nabungkal na rin natin. So bali ito tsaka doon sa kabila. Bali tatlong linya lang yung ating tataniman kasi dito may nakatanim tayo dito dalawang linya ng pipino pero hindi naging maganda yung paglago. So dito tsaka dito kasi nasisilungan siya ng mga malalaking kahoy. So siguro ay sa susunod ay tataniman lang natin ng mga pananim na di masyadong kailangang ng sapat na init. So may mga tanim na maganda pa rin yung paglago kahit di masyadong naiinitan. So siguro yun yung ilalagay natin doon. At sa susunod ay balak natin mag-extend dito. So dyan straight natin papunta dito. At yung mga dating pananim natin na mga okra, siguro papalitan lang natin to at dito. So bubungkalin din natin to sa susunod at sanay video din natin yung pag-extend. At dito naman sa bandang dito ay subukan nating extend yung mga balag niya kasi nung nakaraan naging struggle po yung pag-harvest natin ng mga bunga kasi napakababa at dikit po yung mga puno ng pipino. So siguro mag-extend natin, iangat natin konti kahit hanggang dito para mas mabilis tayong makadaan sa gitna. So ayun, tapos na natin bungkalin yung lupa at medyo nag-umpisa na ring umambon kaya tigil muna siguro tayo ngayon at sa susunod na ating video ay sana maipapakita natin na maglalagay tayo ng basal fertilizer para sa ating mga pagtataniman. So sana ay sa susunod nating mga video ay sama-sama pa rin tayo. So kita-kita tayo at kung bago ka lang sa ating channel at nagustuhan mo ang ganitong mga usapin ay huwag kalimutang mag-subscribe and please click na rin ang notification bell para maging updated kayo lagi sa ating mga panibagong mga video. So hanggang dito na lang tayo at thank you for watching. God bless and goodbye.